Grabe tong mga nangyayaring eksenang ganap. So, hindi malabo guys na sa susunod na buwan or taon, 'di ba? Paabutin na lang natin ng next year. Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay makukulong ng mas maaga. Wala na siya sa katayuan eh. Hindi na siya presidente. Anytime pwede yang makulong. So, itong eksena na to dahil ito sa nag-ugat na issue ni Romualdez at ni Sara Duterte sa usaping confidential funds. Eh wala, yung video niya, na syempre pinagtanggol niya muna yung kanyang anak doon sa SMNI. Tuwang-tuwa naman yung ibang mga DDFs. So ngayon, ganito yung nangyari. Eh dahil yung mga nag-interview kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay oo lang ng oo. Support na support kay dating Pangulong Digong. Biglang bumulwak ang kanyang bunganga at napaamin ng hindi sinasadya sa mismong live interview na ngayon ay deleted na ng SMNI. Walang pareno yung bibig ni Digong. Dapat sana, 'di ba, kung nandiyan yung mga nag-interview na yan, pag alam nilang tagilid na, hindi naman sila pinagtatanggol si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Kung alam niyang tagilid na, 'di ba, sa mga nag-interview, dapat inawat na nila. Eh ngayon, madami nakapanood. Tapos, kinontent din ng mga vlogger at isa sa mga kahindik-hindik na eksena ay nakuha itong video ng kalaban niya. Well, ako guys, pag tama, susuportahan. Pag mali, kukondinahin. Wala akong magagawa dito kung naipasa na kasi na-submit na ni Gopo, ni Trillanes, itong video kung saan publicly admitted na ginagamit ni Rodrigo Roa Duterte itong confidential funds, intelligence funds sa pagpatay ng mga tao. So, about ito sa usaping extrajudicial killing. Alam nyo naman na mainit ngayon sa panlasa, sa taste nitong mga taga-ICC, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At itong kanyang public admittance, pwedeng-pwede at suwak sa bangang pwedeng gamitin kanyang mga laban mismo sa kanya. Doon kasi yung word na pumapasok na no to, less mistake. Eh kaso, ang daming kuda, ang daming dada. Naalala ko pa, di ba, minura-mura niya pa yung Panginoon, yung mga ng obispo, 'di ba, mga pare, 'di ba, napakasama ng bibig talaga ni Rodrigo Roa Duterte. Pero guys, sa kabilang banda, may nagawa namang mabuti itong si Digong para mapaunlad ang ating ekonomiya. Yun nga lang, sa kabilang banda, meron din siyang bad sides. Walang presidenteng perfect, pero ang mali ay mali. Hindi natin yan kukondinahin. Kasi sa mga hindi ho nakakaalam ng issue, tinanggalan ho ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Eh, hindi nga masagot ni Sara Duterte kung saan gagamitin ang confidential funds na napakalaki. Tsaka nung mayor pa lamang siya, ang dami niya ng confidential funds, umabot ng 2.6 billion. Ngayon naman na tinanggalan siya kasi hindi siya makapag-whisper kay Martin Romualdez na, di ba sinabi niya na, I can live without confidential funds. So, yun na. Itong si Sara, nung tinanggalan, kasi di ba sabi niya naman, I can live without confidential funds. Nung tinanggalan siya, abay, nagkukukuda. Sinabihan ba naman na ang mga taong kumukontra sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan at kalaban ng bayan. Yan yung sabi ni VP Inday. And recently, pumunta siya sa kanyang ama. Tapos, kinabukasan or umabot ng 2 araw, nagpa-interview sa SMNI itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang akala ni Sara Duterte ay magiging maganda yung outcomes. Kaso ang nangyari, mas nadulas pa yung kanyang ama. Tapos sa interview, ang sasabihin lang ni Sara Duterte, no comment. Iniwan niya sa ere yung kanyang ama. 'Di ba? Nakakalungkot isipin, siya yung naging dahilan kung bakit bumoses ng bumoses, bumulwak yung bibig ng kanyang ama na dapat sa Davao ay nananahimik na, namamahinga, nagpapalakas, 'di ba? Ginambala niya. Ngayon, syempre tatay, alam naman natin na walang tatay ang gugustuhin masaktan ng kanyang anak. Ngayon,
nahulog sa patibong itong si Digong at nagkaroon ng public admittance. At itong kanyang public admittance na-captured ng isang vlogger na kinontent sa YouTube na kinuha nitong mga senador. Diba? Si Martin Romualdez naman ay humabla din. Tinabla na din itong si Digong sa kanilang mga ginagawa. Ang lakas ni Digong makapagsabi ng, sige, mag-audit tayo. Pero mismong salain niya, hindi niya kayang ipakita. Diba? So, sa mga hindi pa ho nakakapanood ng video ukol dito kay dating President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang public admittance, ay papakita ko muna sa inyo para meron kayong context. Diba? So, ngayon, scroll ko lang muna. Ito yung video, guys. Mga komunista dyan sa Congress, yung mga left, how did you spend the money all this year? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga Davao, kilala mo ninyo ako. Gaganito ba kaganda ang Davao kung niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Gaganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Ang gusto ninyong malaman? So, nakita nyo naman yung video. Nakita nyo naman yung kung paano ibunganga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung kanyang pagsisiwalat, public admittance na pumapatay siya ng tao without due process. So ngayon, itong video na yan ay gagamitin ng kalaban, laban din mismo sa kanya. Kung hindi lang sana nagsumbong si Sara Mau sa kanyang amang nananahimik, wala sanang ganitong problema. Kasi ganyan yung gusto nyo maging presidente in the next election. Sumbongera. Walang sariling, alam nyo yung desisyon. Nakadepende din sa desisyon ng iba. Yan ba yung gusto nyo? Diba, kawawa ang Pilipinas. Tapos pro-China pa. Ang laki din kumamkam ng pera. So anyway, itong video na to ay submitted na pala sa International Criminal Court. Nakakalungkot mang isipin pero kailangan natin tanggapin yun, guys. Kasi publicly admitted na yung video na yun. Anyway, yun lamang ho at it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.